Guys, magandang gabi po sa inyo guys. Ah, Dito po ako ngayon para magbigay sa inyo ng kunting paalala dahil sa government natin ngayon medyo tagilid si VP Sara, pero sa ngayon okay na, patalo na yung mga nasa administrasyon. Ewan ko ba't nagkaganito ito. Dapat kasi ganun na ba ang ugali ng Pilipino ngayon? Hindi na natin maintindihan. Bakit? Bakit? Basta guys, boto nyo si mga street PDP laban. Skibulo yan, ganyan, mga yan. Kasi pag hindi nyo siya iboboto guys, kawawa yung Pilipinas. Sabi nga ni Sara, God save the Philippines, o di ba? Kawawa naman Pilipinas guys. Sa ngayon kasi naghihirap talaga ang Pilipinas eh. Sabi nga ni Super DM, matitindi ang mga banat niya guys ni Super DM. Pero ewan ko kung totoo yung mga nababalita na magkakakasos, pinapatawag yata siya sa Malacanang. Basta guys, wag nyong sa election guys, wag nyong kalimutan na wag iboto ang mga PDP laban. Kasi guys, ang titindi ng mga ginagawa nila eh. Ikaw ba papayag na maghihirap ka? Pilipinas, atin ito. Tapos maghihirap tayo dito. Okay lang maghihirap ng kunti, pero wag naman yung sagad. Dahil syempre guys, atin ito eh. Lalaban tayo kahit anong mangyari. Marami nang lumaban dito sa Pilipinas para ipagtanggol. Tayo ba hindi? Siyempre lalaban tayo. Nagkataon lang na mahirap tayo, wala tayong lakas, pero pag nagsama-sama tayo lahat guys, tiyak na matatalo din natin yung kahit power lang ang sa atin guys, kahit wala tayong mga armas, power lang. Gaganti tayo sa eleksyon guys. Kasi sa eleksyon lang naman tayo nakakaganti eh. Huwag nyo iboto, lalo na yung mga congressman guys, na grabe ang mga ginagawa nila. Gusto lang nilang magkapera. Meron pang isang congressman dyan na maraming atraso guys. Yung isang congressman dyan guys, may atraso sa akin eh. Pero wala akong magawa, mahirap lang ako eh. Pero lumabas na yung natural niya, kaya wag nyo na siyang iboto para hindi siya pamarisan ng ibang Pilipino. Kasi ang mga Pilipino guys, alam ko matitino, mababait. Mga nakaupo na yan dahil lang sa pera, na nakikita sila, nasisilaw sila sa pera. Tayo nga mahirap, pero lumalaban tayo ng parehas eh. Yung ibang hindi lumalaban ng parehas, yun yung mga nagtitinda ng shabu, mga gumagawa ng hold up. Yun yung mga hindi lumalaban ng parehas guys eh. Kapag nung bago lang ng hold up sa Laguna, di ba? Kawawa naman yung na hold up. Pero ang dami daw nakuha sa kanilang cellphone yata eh. Pero laban lang tayo guys. Kahit mahirap tayo, pwede naman tayong lumaban eh, ng parehas eh. Hanap buhay lang, galaw lang. Huwag nyo isipin yung ayuda ibibigay nila. Pag may nagbigay sila ng ayuda, tanggapin nyo. Pero ako, pag may ayuda ibibigay sa akin guys, tanggihan ko talaga. Yung kailangan yan. Kahit matanda na ako, kahit senior citizen na ako, hindi ako maasa sa gobyerno guys. Ako pa nga ang nag-ano sa gobyerno. Siyempre, dahil kailangan mong kumuha ng permit ng tindahan, o di ba? Meron nga akong nakausap doon guys, sabi sa akin, ito lang bang paninda mo? Dapat hindi ka na nagpi-permit eh. Sabi ko, hindi naman ayaw nga akong bigyan ng barangay ma'am eh. Sabi niya, kukunti lang naman yung paninda mo eh. Napipilitan na nga lang ako ma'am kasi ayaw tanggapin ng barangay yung permit ko. Ilang taon ka nang walang permit ko? Nakaraang taon ma'am, wala na eh. Ayaw na nga tanggapin ng barangay. So napipilitan akong kumuha dito sa munisipyo. So sige, tignan ko kung ano magagawa ko.
Yun lang ang usapan namin. Pero hanggang ngayon guys, di pa ako nakakuha kasi na-hold up ako eh. Nadali ako ng manluloko kaya nabawasan yung pera. So, hindi mga April na siguro ako kukuha ng permit guys sa tindahan. Wala namang basta kukuha ka nitong taon na to, okay lang. So, mabalik tayo sa politika guys. Kasi kailangan natin na lumaban eh. Ang mga vloggers ng Duterte, kita mo kahit delikado ang buhay nila, lalo na si Banat Bay, si Coach Oli, tsaka yung iba pang banateros, o di ba? Lumalaban sila. Kasi ganun talaga eh. Kailangan natin lumaban, guys. Pag ako, guys, na-monetize sa aking Facebook account, tutulong ako, guys, kung sino yung nahihirapan, mag-chat lang sa akin tapos pero sa ngayon guys wala muna. Kasi wala pa akong pera, di pa ako monetize lang ako pero hindi pa ako kumikita. Pag kumita na ako para sa lang mga send stars, wala yun eh. Pero pag na guys, yung talagang kumikita na ako sa Facebook, for charity din yung ko guys, banat ko, kaya soon sana unahin ko yung mga nangangailangan talaga. Sa ngayon guys, kailangan lang talaga natin ma-save ang Pilipinas. Kasi nauubos na yung budget natin sa gobyerno guys eh. Nauubos na ng ating mga nanunungkulan. Di ko pa madirektang mga pangalan nila guys, pero sino, wala namang ibang nanunungkulan eh, kundi sila eh. Lalo na mga congressman natin guys, nababayaran na eh. Wala na ba yung mga congressman natin na matitino? Ito guys, iboto nyo yung straight PDP laban para ma-save naman yung Pilipinas. Saka na natin isipin yung mga congressman kung sinong hindi natin iboto. Pero yung kaya nyo, alam yung mga kalaban ng Duterte, wag nyo nang iboto. Kasi guys, sa totoo lang, si Sara na lang at mga Duterte ang mga kakampi natin na magtatanggol sa Pilipinas. Wala na eh. Siguro pag nawala si Sara, si Paulo, si sunod dyan alam ko si Sara, si Baste, si Paulo, siyempre mauubos yan. Pag naubos ang mga Duterte, sino pa guys? Sino pa ang pwedeng mamuno sa atin na maaasahan? Si Tulfo. Dati bilib ako dyan, pero ngayon parang nawala. Si Busita, bilib din ako kay Busita, pero sa ngayon wala. Mas maigi pa sa kanila si Kibuloy, si Bato, mas maigi-igi pa sila eh. Maganda yung ginagawa nila, lalo na si Bongko, si Senator Bongko, di ba? Si Robin, isa din yan na matino, kaya lang baka hindi pa natin sigurado kung hindi ba magbabago ang ugali. Pero ang mga Duterte guys, hindi talaga nagbago. Isipin mo si Tatay Digong, isipin mo ha, hanggang ngayon pa rin siya. Kahit sabi niya dapat retired na siya, pero hindi niya magawa dahil sa nangyayari sa Pilipinas. Hindi niya matiis na ma-convict ma-impeach yung anak niya. Kaya yung nangyayari ngayon sa Pilipinas na nauubos na ang ginto na binenta na at hindi naging public ang pagkakabenta. Dapat daw public yan, kasi hindi naman tayo pwedeng mag-comment guys na wala tayong ebidensya. Kailangan may ebidensya talaga. Mahina pa ako dyan, hindi naman ako college graduate, pero makikiramdam ako kung paano gagawin para maka-avail ako ng mga nangyayari sa gobyerno natin, para makasunod ako guys. Kasi tinanggihan ko kasi yung trabaho sa munisipyo, kaya wala akong alam dahil maliit ang sweldo So ganun guys, ayokong mamatay guys na walang silbi. Gusto ko may silbi naman, di ba? Kahit sino naman gustong mamatay nang may silbi. So guys, ito lang yung yung vlog ko sa sa YouTube channel. Paki-subscribe naman guys, paki-likes and share. So yun lang guys ang masasabi ko. Huwag kalimutan, straight PDP laban.
Doon lang tayo makakabawi guys. Siruhin natin yung mga mga team sinusuka. Doon tayo sa team suka guys. Kasi yung sinusuka na nga eh. So, yun lang guys. Okay? So, magandang gabi sa inyo guys. At maraming salamat kung mag likes at comment kayo dito sa video ko. Okay? Bye-bye.